Hello mga boss, nandito na tayo no. So ang gagawin natin dito mga boss ay mag-check ako ng dip ng ng ating primary valve. So dito kasi lalapat yung push rod natin. So ganon, para hindi tumukod kailangan makuha natin yung kanyang distance galing dito, yung distance dito at saka dito. So susukatin natin ang caliper lang, wala akong special tools. Sukatin natin dito mga boss yung distance dito at saka dito, tapos yung distance niya sa ilalim galing dito na distance niya sa kanyang primary valve sa pinaka niya dito. So i-minus mo yun. So yung kanyang difference niya, yun yung height yun yung travel ng push rod na galing dito sa surface na to, kasi dito lalapat yung hydrovac eh. So yung push rod doon sa hydrovac dapat hindi tutuko dito sa kanyang primary valve. So i-check natin mga boss kung ilan yung distansya niya galing dito sa primary valve sa dito niya tapos dito. Okay, para hindi tutukod yung push rod niya, kasi wala kasi tayong tools na pang yung H na pakita ko lang sa screen, wala tayo nun. So ito lang gagawin natin. Unang-una mga boss ay i-check natin, kasi ito yung gagamitin ko dito, wala akong ibang So i-check ko siya dito. Sandali lang, medyo madilim tayo mga boss. Yan. So i-check natin, ito yung gagamitin ko sa pag-check ko ng yung height ng dito sa kanyang primary valve sa ilalim. So susukatin ko muna ng caliper to kung ano yung niya, yung thickness niya. So yung thickness niya mga boss ay nasa 0.7. Sandali. Neta. So yung thickness niya dito mga boss ay nasa 0.5 mm. So ito yung i-minus natin mamaya. 0.5 mm. .5 mm. Okay. So kailangan marunong din kayong magbasa ng caliper mga boss. Nasa 0.5 mm tayo. Ngayon, i-check natin yung dip nito. So siyempre wala tayong tools, special tools. So gagamitan na lang natin ng burner caliper. Ito siya mga boss. Sukatin natin yan dito. Sandali yung makita nyo yung kanyang sukat sa ilalim, yung dip na yan. Sandali, parang nahirapan tayo yan. So yung sukat natin mga boss ay nasa 29 mm. Nasa 29 mm siya mga boss. Okay, hindi ito accurate mga boss, pero approximate ito. So sa Bisaya pa mga boss, dul-dul sa tinuod ba. Okay. So yung sukat niya, sandali, parang mali ako kanina. Yung sukat niya ay nasa, hindi umabot ng 29 pala. So yung sukat na yung mga boss ay nasa 28.6. So 28.6 mm. Dito niya 28.6 mm. Yung sa primary valve.
So dito naman sa ang pangalawang sukat natin dito mga boss, sa surface ng kanyang flange dito at saka dito sa top. So i-minus natin to mamaya. So hindi na kailangan ito. Ito lang. So dito ang sukat niya ay nasa sandali. So sukat niya mga boss ay nasa 17 mm siya. 17 mm. So, ulitin natin. 17 mm mga boss. Wala siyang hakso, wala nito. So 17 mm. So ito yung i-minus natin para makuha natin yung kung ilan yung height ng push rod na i-adjust natin doon sa hydrovac. So ipapakita ko mamaya ang pagsukat doon. So sandali lang. Minus natin kasi itong 28.6 ito yung dip dito. So na may kasama siyang hakso. So yan. Tapos ito namang isa 17 mm. So walang hakso to dito to sa surface ng ano. Dito kasi yung lalapat na sa hydrovac. Dito yan 17 mm. So minus natin, ang resulta niya ay 11.6. So ngayon dahil yung ano natin, yung 28.6 ay meron itong hakso. So minus 0.5 mm. So kaya yung natira is 11.1. So ito yung height ng push rod na kailangan natin doon sa ano, sa hydrovac. So 11.1 mm dapat yung kanyang protrusion. Okay mga boss. So nakuha nyo ba mga boss? So pwede nyo ulit-ulitin yun. So dito. So nandito yung hydrovac nya. So dapat makuha din natin dito yung height ng ano, ng protrusion ng ano, yung kanyang push rod 11.1 mm. So kailangan natin i-adjust to para hindi siya tutukod. So dito tayo magsusukat mamaya. Okay, siguro hindi ko na lang ipakita no, kasi medyo mahirap, walang tagahawak ng camera. So basta i-adjust natin. At pag nag-adjust tayo dito, dapat isali mo to sa ano, i-minus mo siya kasi ang thickness nito ay 0.5 mm. Okay.